Tingnan mo po yung katabi mo bago tayo magsimula. Sabi mo sa kanya, salamat kapatid sa oras mo na inilaan para sa Panginoon. Amen. Okay, so ang ating pong message ngayong umaga is called The Myth of No Time. Ayan. Pag sinabi natin yung word na myth, ang ibig sabihin nito, ito yung false belief. Okay? Nakakalungkot, maraming tao na ipinamumuhay niya itong false belief na to, itong myth na to. It's also called misconception or wrong idea. Ayan. Okay, so again, ang ating pong sermon today is called The Myth of No Time. So sabi ko nga po, ito yung mga false beliefs, misconception or wrong idea. Sa Tagalog, ito yung ang alamat, ang hiwaga ng kawalan ng oras or ng panahon. Ngayong umaga, gusto ko po kayong pasalamatan kasi kitang-kita ko talaga what you value. Kasi kahit na nga ang weather sa labas, sabi nga nila meron daw typhoon, pero hindi tayo kayang pigilan ng anumang bagyo, anumang calamities para sambahin ng Panginoon. So, ito, sabi nga, ano ba yung hiwagang bumabalot dito sa myth na to? Yung kawalan ng panahon o kawalan ng oras. So, pwede rin natin sabihin, ito yung mga kathang-isip. Nga lang, dahil kathang-isip siya, natatranslate siya into action. So, may kilala ba kayong tao na ang bukang bibig niya ay wala siyang time? Meron? Or tayo mismo ay guilty? Di ba? Parang bukang bibig natin, wala akong time eh. Wala akong panahon. Hindi yan ang priority ko. Meron ba? Guilty ba tayo? So kung magsasurvey ba ako ngayong umaga dito at tatanungin ko kayo, fill in the blanks. I don't have enough. Ano ang ilalagay ninyo? Money? Yan. Totoo yun. Diba? Hindi lang time, pati money. Amen. So, or may kilala ba kayong tao na alam naman ninyong walang ginagawa pero laging busy? Meron? Ang sagot niya, pagka in-invite mo siya sa church or wherever, o fellowship, sabi niya, wala akong time. Yun ang lagi niyang sagot. So, kaya yung time becomes a universal currency na ang pakiramdam natin parang mababankrupt na tayo. Kasi nga parang pinanindigan na natin yung kasabihang time is gold. Di ba? Pag sinabi natin parang universal currency, minsan, di ba, pagka meron tayong kaibigan o nakasalubong na mga old friends, sabi natin, kita-kita tayo minsan, catch up tayo minsan. Di ba? Pag may time. Or tayo mismo, guilty tayo na masyado tayong busy, tapos sinasabi natin sa sarili ko, gusto ko naman talagang tawagan yung parents ko, nga lang wala talaga akong time. Gusto ko talaga mag-church, pero wala akong time. Gusto ko naman talaga mag-attend ng cell group, pero wala akong time. Minsan, nangyayari po, parang tayo ay control na tayo ng clock. Diba? Kontrolado na tayo ng calendar natin. Pag tiningnan natin yung mga to-do list natin, parang yan na yung monuments ng ating busyness. Narinig nyo na ba yung busyness but not fruitful? Yung natapos yung isang araw mo, busy ka pero hindi fruitful. Tuloy, dahil sa sobrang dami na ng list natin doon sa ating to-do list, ang tawag na sa atin ay hindi na human beings, tayo na ay human doings. Di ba? So, nahook na tayo, and by one of the most influenced myths of our modern age is yung phrase nga o yung kasabihang, the myth of no time.
Ayan. So today, gusto ko pong isuggest sa inyo that this is not a truth, idea, or belief that we must accept. But we must destroy itong idea na to. And to do that, we need to turn and learn from the Bible for wisdom. So ang ating pong sermon text ngayong umaga, hindi po siya ganun kahaba, pero malalim ang ibig sabihin. It comes from the book of Psalms, chapter 90, verse 12. Ito po yung prayer ni Moses. At alam naman natin kung sino si Moses. Isa siyang leader, di ba? At siguro kung titingnan natin yung story, yung background o yung history ni Moses, alam natin isa siya sa mga busy na tao na leader siya with so many people. Alam niya kung ano yung stress, ibig sabihin ng stress. Alam niya yung ibig sabihin ng busy. Yeah? He led people. Pero siya, sa kanya nanggaling itong prayer na to. In Book of Psalms, chapter 90, verse 12. So alam ko po marami sa inyo familiar dito sa passage na to. So samahan niyo po ako, basahin natin. Sabi dito is, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. May Tagalog po ba yan? Sabi sa Tagalog, ipaunawa ninyo sa amin ng aming buhay, ang buhay namin ay maiksi lang. Di ba? Ito yung lagi natin sinasabi na life is short upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ulitin nga po natin, ipaunawa ninyo sa amin ang aming buhay ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So dito pinapakita po yung life's pursuit. Nga lang, ang problema, kung mali yung ating pinapursuit. Ang sabi ng Bible, number our days. Hindi sinabi na number our money, or number our accomplishments, or number our collections, but our days. Ito pong Psalms 90 verse 12, this prayer is the divine antidote to the myth of no time. Ito po talaga yung antidote doon sa false belief natin na para tayong running out of time, 'di ba? Kaya ngayon ang nagiging bukang bibig na natin yung wala akong panahon eh. Wala akong time. Hindi yan ang priority ko. So, this is the antidote of that myth. So, i-break down natin. First, the myth of no time is a myth of scarcity. When we say scarcity, ibig sabihin nito is parang yung myth na parang lagi na lang tayong short of supply or para bang may shortage. Para bang pakiramdam natin parang kulang ang 24 oras. So it tells us that there's never enough. Kasi nga yun yung myth of no time eh. Parang sabi ko nga kanina, perpetually running out of time. Meron bang ganun sa atin na parang kulang talaga yung 24 oras eh. Di ba? Parang sabi pa niya, ang bilis talaga ng panahon, no? Time flies. Tama. And pag ganun kasi po yung ating yung ating belief, this myth breeds anxiety. Di ba nakakaramdam tayo ng ganun pagka running out of time na? Di ba? Meron tayong hinahabol na timetable. Meron tayong deadline na hinahabol. Pakiramdam natin, parang running out of time. So it breeds anxiety sa atin. Nagmamadali tayo lagi. At syempre, yung poverty of attention. Kaya anong tendency, anong gagawin natin when we feel running out of time? Syempre, magmumultitasking tayo. So sa pagmumultitasking natin, nawawala yung focus natin. And we know focus is very important pag meron tayong ginagawa. So we live in a state of perpetual distraction. Imbis na makafocus ka, mas lalo ka ngayon na out of focus. And sabi ko nga po, this breeds anxiety, haunted by fear that we are missing out of time. So ang nangyayari, preoccupied yung mind natin. Yun kasi yung sabi ng mundo eh, 'di ba? Pero ano ba ang sabi ng Bible? Kasi yung biblical
view of time is not one of scarcity. Hindi naman yun ang tinuturo ng Bible eh. Ang sabi kasi ng mundo, magmadali kayo. You're running out of time. Diba? Pero ang sabi ng Bible, no, walang short of supply ng time. Ang itinuturo sa atin ng Bible is stewardship of time. Diba? To use it wisely. Binigyan po tayo ng Diyos, lahat tayo, binigyan tayo ng 24 hours a day. Tama ba? Meron ba dito binigyan ng Lord ng 26? Napaka-special mo naman, 26 sa'yo. Diba lahat tayo 24 hours a day? Binigay sa atin ng Panginoon. Binigay sa atin itong, ang time po is a gift. Regalo ng Diyos sa atin yun eh. Okay? And we must use it wisely. Na hindi tayo binigyan ng time ng Panginoon para kontrolin tayo kasi ganun na nangyayari. Para bang yung tyranny, di ba? Parang ang nagko-control na sa atin, kontrolado na tayo. Ang boss na natin yung calendar natin. Ang boss na natin yung time natin. So, ang itinuturo po ng Bible sa atin is, time is a gift. And we must use it wisely. Ang tawag doon ay stewardship. Time is stewardship. So, remember even the very rhythm of creation, di ba? Pag binasa mo, Book of Genesis, yung creation, mababasa mo doon, merong evening, may morning, may day, may night, may seasons and years. So, ang buhay natin is a divine structure. Diba? So, if you remember in book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 8, ang sabi dito, there is time for everything. Ang bawat bagay ay may panahon. Okay, there's time for every season, every activity under the heavens. Verse 2, a time to be born and time to die, a time to plant and time to uproot, a time to kill and time to heal, a time to tear down and time to build, a time to weep and time to laugh, a time to mourn and time to dance, a time to scatter stones and time to gather them, a time to embrace and time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and time to throw away. Verse 7, a time to tear and time to mend, a time to be silent and time to speak, a time to love and time to hate, time for war and time for peace. So, ang life po natin mga kapatid is a divine structure. Di ba? Talagang ang Lord talaga nagregalo sa atin ng time that we must use it wisely. So, when Moses says, number our days, listen, church, hindi niya tayo na-encourage na mag-countdown. Di ba? Na mag-countdown. Meron nga, di ba, para siyang lagi na lang siyang takot na takot pag magbe-birthday kasi nadadagdagan yung kanyang edad. Di ba? Sabi nga natin, no, age is just a number. Dito, sabi ni Moses, Lord, number our days. Hindi tayo na-encourage dito na mag-countdown. He's calling for a mindful awareness. Mindful awareness that life is short. Okay, at ang time ay regalo ng Diyos na kailangan magamit natin ito wisely. Yun po yung sinasabi dito. So, makikita natin yung difference. For example, ito po yung isang illustration. Okay, yung difference ng yung taong bankrupt na siya. Kasi ganun nga yung myth eh. Para lang tayo mababankrupt na tayo ng oras. Parang we are always running out of time. So the difference between a bankrupt man and yung kinakount niya yung mga last na pera niya, di ba, mga few pennies, against doon sa wise investor. Kasi ang sabi sa atin ng Bible, you must be a good steward of your time. So, tayo po ay kino-compare doon sa wise investor na thoughtfully allocating his resources. Ibig sabihin, yung isa na nagpapanik siya kasi pakiramdam niya running out of time, yung isa naman, he knows the principle of stewardship, siya naman, nag-a-act naman siya on purpose. Kasi alam niya, importante ang oras at kailangan ito gamitin wisely.
Now, tanungin ko po kayo, pag sinabi natin stewardship of time, use it wisely, sa araw-araw, bakit ka ba bumabangon? May purpose ba? Yung araw mo ba may purpose pag ikaw bumangon sa araw na to? Amen? So, may natutunan po tayo. Kasi ang unang-unang sinasabi natin dito, okay, balikan po natin para ano. Sabi natin, yung myth of no time is a myth of scarcity. Na pakiramdam natin parang lagi tayong kulang ang panahon, parang ba't hindi na lang ginawang 10 days yung 1 week, no? Di ba? Parang bakit hindi na lang ginawang 30 days ang isang araw? Kasi parang kulang na kulang. Pero hindi kasi, ang nangyari nun, nina-number natin. Di ba? Nagka-countdown tayo. Pero ang bilin sa atin ng Bible, no. Every time, kailangan use it wisely. Time stewardship, yun po yung tinuturo sa atin ng Bible. Kaya ang nangyari, pag nagka-countdown tayo, nagka-stress tayo, nagbe-breed siya na anxiety, di ba? So, that's the problem. Now, secondly, the myth of no time is a myth of priority. Ayan. Church, are you ready for this? Listen carefully. Do you agree that we always have time for what we truly value? Binibigyan natin ng panahon yung mga bagay na importante sa atin. Tama ba? So, ito yung sinasabi natin, the myth of no time is a myth of priority. Di ba? Pag mahalaga sa atin yung activities na yan, binavalue natin. Binibigyan natin ng panahon. Kaya ngayong umaga, pwede po ba natin palakpan ng mga sarili ninyo sa Panginoon? You know why? Kasi kitang-kita ko kung ano yung binavalue ninyo ngayong araw na to. Walang signal number 1, di ba? Walang lindol, walang bagyo, basta magsasamba ako. Amen? Kasi sabi ko sa inyo, church we always have time for what we truly value. Di ba? We find time for the emergency. Tama po ba? We find time for the meeting we cannot miss. Di ba talagang ginagawa talaga natin ng paraan? Naku, meron akong meeting ng ganitong oras, importante to. We find time for season finale of our favorite show. Umuwi ka ng maaga, nag-undertime ka kasi last finale na ng Batang Quiapo. Importante sa'yo Tama ba? Amen. So the praise, I don't have time, ito po ay pagpapanggap. It's the same with, para mo na rin sinabing, this is not my priority for now. Di ba? Pag sinabi mong wala kang time, ibig sabihin niyan, hindi mo siya priority. Wala akong panahon dyan, brother. Wala akong panahon dyan, sister. Sis, Bible study tayo. Hindi ko hilig yan. Di ba? Ginawang ulam. So the problem is not that we have priorities. Tama naman po yun, nagsiset tayo ng mga priorities. So mukhang hindi yung priorities ang problema. The problem is that we have misplaced priorities. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung mas importante. Hindi natin alam ano ba talaga yung mas mahalaga. So, the worst excuse is, I have no time. Madalas nyo ba naririnig yon? Kanino? Sa sarili natin, no? Wala akong time Di ba? Sis, baka nakakalimutan mo, may cell group tayo 7 p.m. Sensya na, wala akong time Sis, may church tayo bukas Pasensya na, wala akong time Mga kapatid, church, you will have time if you know your priorities. And because it is not your priority, you don't value it.
Kasi nga hindi mo siya priority, kaya hindi mo siya pinapahalagahan. Wala akong time para mag-read ng Bible. Wala akong time para mag-pray. Simple because it's not your priority. Wala akong time para mag-attend ng cell group. Simple because you don't value cell group. It's not your priority. Yung po yung buong katotohanan nun. It's not, sabi nga natin, it's not your priorities yung problema. Ang problema, yung misplaced yung priorities. O wala akong panahon kasi mag-church eh. Wala akong panahon para mag-worship. Simple because you don't value them. Amen? Malinaw po. So ngayon naintindihan na ninyo that priority is decided by your own values. Yun. Kaya ka nagkakaroon ng mga to-do list, number 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 100 nitong araw na to ng mga priorities. Kasi yun yung importante sa'yo. The question is, nasan si Lord doon sa to-do list mo? Si Lord yung magbe-bless ng to-do list mo. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan. Amen? Church, hello? Priority is decided by your own values. If you value the things of God, you will not find time, you will make time. Kasi kahit gaano ka kabisi, pag importante ito, gagawan mo talaga ng paraan. Kasi pag mahalaga sa atin, ginagawan talaga natin ng paraan. Tama ba? Amen. Kaya, sa totoo lang, hindi ko po ginajudge kayo. Church, hindi po ako judge. Pero, may evidence. Kaya, nagpapasalamat ako sa inyo, sa Panginoon, for coming today. Diba? Hindi, kita mo, ambon lang yan. Pero sa iba, signal number 5 yan. Kagabi pa lang, nag-decide na siya, hindi na siya mag-church kasi sa news may bagyo. Diba? Mag-online na lang ako. Amen? Kaya naman, siyempre, pag nasa online ka, hawak mo oras mo. Ayan, sorry po, yung mga naka-online ngayon, ha? Ayan, di ba? Ewan ko kung nakapokus talaga kayo ngayon. Ayan, nakatingin ako sa inyo. Nakapokus kayo ngayon talaga habang nakikinig kayo sa akin, nagsasaing kayo, di ba? Yung iba, hindi ko alam, baka nag-aayos pa ng kuko. Tama, kasi conveniente, nasa bahay eh. Amen. Pero hindi ko naman po sinasabing mapupunta kayo sa impyerno. Hindi ko naman sinasabi yon. Pero sinasabi ko lang, you decide your priority based on what you value. Amen. Kaya sa totoo lang, kitang-kita ko, grabe. Isa pa nga pong palakpak sa Panginoon. Salamat po sa inyo. Kasi alam nyo kung bakit nabanggit ko to. Ako talagang I make time. Kasi nahihiya ako. Alam nyo ba na, hindi nyo alam, yung iba galing pa doon sa malayong lugar na nandito ngayon. Di ba? May galing pa dyan ng Binyan, mayroon pa galing Santa Rosa, dati nga may galing pa ng Batangas, may galing pa ng Muntinlupa. Ikaw, nandiyan ka lang, di ba? So, pero ulitin ko po, hindi naman kayo pupunta sa impyerno. Nga lang, kailangan alam lang natin yung priorities natin. Ano lang naman to ito lang naman yung sinasabi ko na, ito lang naman yung in return, yung pasasalamat natin sa Panginoon, di ba? The reason why we worship, because hindi lang naman doon sa mga bagay na blessing ng Lord sa atin. We worship God kung sino siya talaga sa atin. Yung relationship natin, di ba yung Abba Father? Amen? So, if you value the things of God, you will not find time. You will make time. Kasi yung mga mahalaga sa atin, ginagawa natin ng paraan. But it seems that we are in the state of false belief. Diba? I don't have time. Church, listen to this, ha? You will always have enough time. Tandaan niyo po yan. Pag inuuna mo si Lord, you will always have enough time and energy to pursue God's agenda. But you will not have enough time and energy to pursue God's agenda at the same time, your own agenda. Hindi talaga pwedeng pagsabayin, mga kapatid. Ang sabi ng Matthew 6:24, you or no one can serve two masters.
Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money, o yung sarili natin. Talagang mamimili ka lang talaga, kapatid. Talagang, sabi ko nga, pag pinursu mo ang Diyos, God will give you more time. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin si Lord, tapos meron ka rin sariling agenda. Dapat merong nauuna. Amen. So, yung binasa po natin kanina, teach us to number our days, is a prayer of clarity. Okay? It's a prayer of clarity. It's asking, what are the things that, di ba? Yung, Lord, teach us to number our days. Ibig sabihin nito, yung bang parang pagdating na nung siguro mahuling sandali ng buhay natin, na yung masasabi natin, Lord, masaya ako, I'm glad. I made time for, habang nabubuhay ako, I made time for love. I made time for kindness. I made time for your presence, worship. I made time for friendship, forgiveness. Diba? Yun po yung importante. Yung masasabi natin talaga na, Lord, teach us to number our days. Yung masaya tayo na alam natin, nagamit natin wisely yung regalo ng Diyos na panahon sa atin, yung buhay. Diba? And finally, most importantly, the purpose of this numbering is not just better time management. Alam niyo po, I always teach about time management. Kasi importante naman talaga. Mahirap, especially pag nagmo-multitasking ka, di ba? Kailangan magaling ka sa time management. So, the purpose of this numbering is not just better time management. It is transformation. Okay, ang sabi doon sa last phrase nung binasa natin, Psalms 90 verse 12, that we may gain a heart of wisdom. Tingnan mo yung prayer dito ni Moses, di ba? Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So dito makikita natin, kung babalikan po natin, yung pagkakaiba between time stewardship and time management. Okay, so both are important, of course. You know how to manage your time, but stewardship is the careful and responsible care of something entrusted to you. Merong in-entrust ang Lord sa atin. It's a gift. Time is a gift. In-entrust yan. So, ang ina-expect ng Lord sa atin is yung time stewardship. Sabi natin kanina, use your time wisely. Kasi nga, life is short. And we make the most out of it. So, ano pagkakaiba ng stewardship sa time management? Kasi ang time management is, ito yung act na. So, ibig sabihin, both are important. But stewardship is a mind-setting. Alam mo na ang oras, ang bawat panahon, ito ay regalo ng Diyos na dapat ito ay magamit natin wisely. And then yung time management is yung action. So, sabi dito, that we may gain a heart of wisdom. Hindi ibig sabihin nito na mas dumami, Lord, dumami yung kaalaman ko. Actually, it's asking God for the vision to see. Church, listen itong that we may gain a heart of wisdom, ito po ay isang vision to see what really matters. Amen? Kasi, dapat, hindi lang yung stewardship ng time, dapat alam din natin, use it wisely. So upon using it wisely, alam mo dapat kung ano yung mas importante. Mas mahalaga. It means knowing what matters. So a wise heart knows that a lifetime is made of moments. Amen? Ang buhay natin punong-puno yan ng mga moments. Okay, so when we say na, Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So ibig sabihin, dapat alam natin na every moment is important. And dapat alam natin what really matters sa mga oras na binigay sa atin ng Panginoon. So, sabi natin, the heart knows that a lifetime is made of moments. Okay, so ano ba yung mga moments na yun? Di ba? Sabi natin,
there is a divine structure sa life natin na ginawa ng Panginoon, moment by moment. Diba? Ibig sabihin, meron tayong mga quiet moments with the Lord. Importante ba? Sabi natin kanina, dapat we know what really matters. Importante. Importante na bago tayo mag-moment doon sa Facebook natin, mag-moment muna tayo kay Lord paggising natin sa umaga. Amen? Yun yung sabi natin, you know what really matters. So, moments with your loved ones. Diba? Moments of worship. Diba? Pag panahon ng worship, worship tayo. Yung mga bagay na merong eternal value, yun yung importante. The moment of gratitude, di ba? Yung bago mo kainin yung pagkain, magpapasalamat ka muna sa Panginoon because He blesses you. The moment of compassion to a stranger, those sacred moments. So, the meat of no time steals. Ninanakaw nito, ito mga moments na to sa atin. Di ba? It convinces us that we are too busy for the very things that make life worth living. Kasi nga, hindi natin alam kung ano ba talaga yung mas importante. So, ang nangyayari, na pumapasok na yung meat of no time, that false idea, that false belief, na ngayon, ninanakaw nito yung mga moments na dapat masaya tayo. Worth living. Now, sabi nga, di ba, what makes your life worth living? Ano ba? Yung nagpapa-worth ng inyong buhay. Natanong nyo na po ba sa inyo yon? So, papaano ba? Ito tayo, practical tayo. Papaano ba natin ma-change itong myth na to? Well, it begins with a simple, practical act. Be present. Kasi alam nyo po, when you are on the state of the myth of no time, lutang ka. Wala ka sa present. Nandun ka sa future. Tama ba? Inaalala mo yung future. Nag-aalala ka rin ng past. Tapos na yon. So, paano natin gagawin? Paano natin gagawin na itong myth na to mababago natin? So, sabi ko nga po, be present. Ibig sabihin, cherish natin the gift of this present moment. Kasi, ang tawag dyan kasi moment eh. Diba? Bawat panahon, bawat oras, it's a moment. Depende kung kanino mo in-spend yung moments mo. So, paano natin ma-change itong myth na to? Well, the practical act is be present. Be present. Cherish ninyo bawat moment. Itong present moment na to because tomorrow is not guaranteed. Amen. Hindi, ang bukas hindi guaranteed yan. Hindi natin alam kung babalik na ang Panginoon today. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Tomorrow is not guaranteed. So, cherish the gift of present moment. How? Practically, number one, church, listen ha. Kasi ito, nawawala na to eh. When you are with someone, may kausap ka, may ka-fellowship ka, be with them. Be with them. Yung cellphone mo, layo mo muna. Tama ba? Tinan nyo. Punta ka. Mamaya, tanghali. Makakita ka pamilya mo o pamilya ng iba, nandun sila sa restaurant, naghintay pero sila silang sa cellphone. Amen? Di ba? Hindi na nga nag-uusap eh. Na sa loob ng bahay natapos yung maghapon, hindi kayo nag-usap-usap. Ang kausap ninyo, social media. So when you are with someone, be with them. Yun yung sinasabi na cherish the gift of this present moment. Be with them. You put your phone away. Listen. Makinig. Diba? Pag kumakain tayo, enjoy natin yung moment present na yun. Enjoy natin yung food. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Yun po yung sinasabi nating moment. At saka isa sa pinakamagandang moment, mga kapatid, yung guilt-free rest. Merong law of rest po ang Bible, meron ring law of rest. Kasi nga dahil nagmo-multitasking na tayo, we have that myth of no time, the false belief, that false idea na running out of time. So ngayon, hindi ka na nagpapahinga. Tama ba? Hindi, pastor, hindi totoo yan. Puro nga ako pahinga eh. So, hindi para sa iyo to. Meron mga tao talaga na, kaya ang Bible merong Sabbath eh. Diba? A day of rest.
Pero syempre, yung rest na yon, rest natin sa Lord yon, ha? Hindi pag sinabi dito, talagang hindi ka na nag-church, natulog ka na lang maghapon, di ba? Hindi ka na nag-pray. So, meron din po talagang rest talaga ang ina-encourage tayo ng Bible. So, this is how we number our days, not by filing every second, but by sanctifying the seconds we have. We call it quality time. So, church, the myth of no time tells us we are falling behind. Si Jesus Christ nga nakita natin, meron siyang time, meron siyang panahon. He stops for His children. Diba? He stops for the sick. He stops for the outcast. He stops for the sinner. He has never in a hurry. Nakita niyo, nabasa niyo ba sa Bible si Jesus nagmadali? Diba? Hindi dahil sa hindi siya marunong ng time management, but he know how what really matters. Diba? Yung stewardship ng time. He was never in a hurry because he was always in the will of the Father. Diba? Remember Jesus, he stops with the woman, yung babae na may sakit ng 12 taon, dinudugo lang 12 taon. He stops for Zacchaeus. He stops for the man born blind. Alam ni Jesus, those moments are important. So when God sees your faith, He stops and spend time. Because Jesus knows what really matters. So lahat ng mga stories na yan sa Bible, it reminds us about the difference between managing time and being a good stewards of time. Babalikan po natin, stewardship is the careful and responsible care of something entrusted to you. Iba po yung managing time sa time stewardship. Kaya, church, listen to this. Ang buhay ay hindi isang problemang kailangan lunat. Parang nilulutas na lang natin ng nilulutas ng mas mataas na kahusayan. Kailangan talaga sobrang galingan natin. Na para na lang laging may kompetensya or pagalingan. Hindi po ganun ang buhay Ito ay isang regalong may pagpapahalaga at may puso ng pasasalamat sa Diyos. So in closing, church, ito pong prayer na to, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. This is an invitation to practice the sacred arithmetic of the soul. Kasi ang tinuturo sa atin ng mundo, count your accomplishments, count your years, count your followers, count your achievements, count your collections, count your money. Di ba yun ang tinuturo sa atin Pero God invites us to a different math. Number your days. So when you number your days, you stop seeing life as single, long, stressful race. Kasi iba na nga yung perspektibo natin Tinitingnan na natin yung araw natin na ito ay hindi stressful days. Diba? You start to see it as a collection of precious individual mornings and evenings. Each one a gift from God. Each one is a canvas of His grace. So, ang closing advice ko mga kapatid sa ating lahat, do not number your years that leads to anxiety. Karamihan ng mga nasa ospital, isa sa mga root ng problema nila, stress. Number your days that leads to wisdom. Alam mo what really matters. You ask the Lord, Lord, bigyan mo ako ng discerning heart, spirit, para malaman ko ano ba talaga ang mas importante. Church, stop making excuses. Because the worst excuse is, I have no time. Yun talaga yung worst excuse. Kasi you will have time if you know your priorities. Because if it's not your priority, you don't value it. Tama ba? Kasi ang binibigyan mo ng prioridad, yung importante sa'yo. And it's very obvious. Diba? Sabi nga,
Pastor, I don't have time to read the Bible. Well, simple, because it's not your priority. Pastor, I don't have time for cell group. Simple, because you don't value cell group. It is not your priority. I don't have time to go to church to worship God. Well, simple, because you don't value them. Because priority is decided by your own values. Kaya ka nagkakaroon ng mga prioridad, nililista mo sa to-do list mo kasi yun ang binavalue mo. Yun ang importante sa'yo. If you value the things of God, you will not find time. You will make time. You will always have enough time and energy to pursue God's agenda. Pero ulitin ko po, hindi kasi po pwede na pagsasabayin mo yung mga agendas mo at si Lord naiiwan na. May natututunan po ba tayo? So, stop making excuses. The worst excuse is, I have no time. Siguro, kung dapat wala tayong time. Siguro, kung dapat wala tayong panahon. Dapat wala tayong time sa mga kadramahan. Wala tayong time sa tampuhan. Wala tayong time sa sama ng loob. Ephesians 4:31-32 says, siguro kung meron kang bukang bibig na wala akong time, dapat wala kang time dito. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. So alisin nyo na yun. Wala na akong time dyan. Samaan ng loob, wala na akong time dyan. Wala na akong time magalit kasi, di ba? Punong-puno na ako ng time para kay Lord. Wala na akong time para sa pag-aaway, pagbubulyawan, paninira ng kapwa. Di ba? Ano yung paninira ng kapwa? Chismis. Tama ba? Sobra naman, di ba? Sabi mo, Sir, Brad, cell group tayo, go to church. Wala akong time eh. Pero nando sa kapitbahay, nagmamarites. Di ba? Iba yung binavalue. Tama ba? Wala na akong time para sa paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri na masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo. O yan. So kung meron tayong time, dapat magpakabait. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpakabait na tayo. Ano pa? Sa halip, maawain sa isa't isa. Sabi mo sa uli sa katabi mo, dapat naunawaan natin ang isa't isa. Yan ang buhusan natin ng time. At, punong-puno tayo ng time sa pagpapatawad. Amen? Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Before I close, merong speaking of time, because time is precious. Cherish every moment. Yun yung stewardship eh. Diba? Alam mo what really matters, how to spend your time. Well, of course, walang lugi, walang tapon pag ang oras natin kay Lord natin talaga ibinigay. Meron daw isang napakayaman, in-interview po siya. Sabi niya, sa dami po ng pera ninyo, kasi nag-aagaw buhay siya eh. Doon sa ospital, nag-aagaw buhay siya. Sabi niya, meron pa ba kayong mare-request sa dami po ng kayamanan ninyo? Sabi niya, willing akong bayaran, ubusin ang pera ko, makabili lang ako ng time. Church, time is a precious gift from God. So, this is not the issue on how to manage time, but how to be a good stewards of your time. Kasi, ano oras na? 11, sa sarili ko 11:25. Yung 11:20, hindi ko na maibabalik yan. Kapag ang oras dumaan na, lumipas na, hindi mo na maibabalik. So church, make the best out of it. Amen? Priority is decided by your own values. Because if it's important to you, you will make time. When we value God with our time, He will bless us. Amen? Sabi ng Bible, He makes all things beautiful in His time.
Diba? Pag binalyo natin ang Diyos with our time, He'll bless us. In everything you do, put God first. Di ba sabi ng Proverbs 16:3, ang sabi ng Matthew 6:33, seek God first. Yung time mo, unahin mo ang Lord, and all these things shall be added unto you. So make the best out of every time, the precious time na binigay sa atin ng Panginoon. Yung Isaiah chapter 60 verse 22, yung paborito ng lahat, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Church, pag yung time mo, ininvest mo kay Lord, hindi ka lugi. Amen? Pag ginamit mo, sabi ng Bible, when the right is time, or when the time is right, pag ginamit mo ng tama yung time mo, the Lord will make it happen. So, before I end, mga kapatid, sana ma-change na natin o completely ma-destroy na natin itong myth na to na I have no time. Wala akong panahon. Wala akong oras. Hindi talaga eh. Sabi ko, pinag-aaralan ko itong message na to, hindi talaga yun ang dahilan eh, mga kapatid eh. Kasi we find time talaga for what is truly we value. Totoo eh. Pag emergency, nagagawa natin ng time eh. Pag gusto natin, nagagawa natin ng time eh. So the phrase I don't have time is a disguise. Disguise siya eh. Disguise version siya ng this is not my priority right now. Wala akong panahon dyan. So the problem is not that we have priorities. The problem is we have misplaced priorities. Ulitin ko po before I end. You will have time if you know your priorities. Si Lord nga hindi nawala ng time sa atin eh. 24/7 nandiyan ang Panginoon. Sabi niya, tumawag ka lang. Small voice. Kaya small voice, alam niyo bakit? Hindi mo kailangan sumigaw. Because He's close to us. He's near to us. Lagi siyang may time sa atin. Amen? So, as a gratitude, pasasalamat natin sa Panginoon, i-value natin yung time natin kay Lord. I-value natin. Hindi tayo lugi. All these things shall be added unto us. I don't have time to pray. I don't have time to read the Bible. I don't have time to go to cell group, to church. Church, simple because yung mga tao na yon, they don't value them. Hindi nila pinapahalagahan yon. Pero ikaw, palakpakan nga natin ang Panginoon sa mga buhay ninyo. Very obvious. Very obvious. Ako, overwhelming yung joy ko. Kahit ano pa man bagyo yan, pag nakita ko kayo, sabay-sabay tayo. Alam nyo, na-encourage nyo ako na I'm blessed with your life. Di ba? Na alam ko, pinahalagahan natin ang Panginoon. We prioritize ang gawain ng Panginoon, lalong-lalo na ang Panginoon. We value our relationship with Him. So ngayong umaga, mga kapatid, may I request ang bawat isa to please stand. I-destroy na natin yung myth na yon, I have no time. Okay? Lagi mo na sasabihin na, yes, para kay Lord, marami akong time. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, para kay Lord, marami akong time. Para kay Lord, punong-puno ako ng panahon. Hindi ko pagpapalit si Lord kahit kanino. Because He is my Abba Father. He is my Creator. And I worship Him, hindi dun sa mga blessing lang niya. I worship Him kung sino siya sa buhay ko. So, mga kapatid, may natutunan po ba tayo? Hindi na natin maririnig yung wala akong time ha.
Kasi, pinahihirapan nyo ng gusto yung mga cell group leader eh. Sis, nasaan ka na? Here na we. Where na you? Close your eyes for a moment. And please, talk to God. Lord, sorry po sa mga panahon na nabibigkas ng mga labi ko na wala akong panahon sa iyo. Pero salamat po sa araw na to na pinaalala mo sa akin that this is just a myth. That I can do all things sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Dahil pag gusto, maraming paraan. At kung ayaw, maraming dahilan. Let us value our relationship with the Father, with Jesus, and with the Holy Spirit. Let us value yung moment natin. This is the moment. Moment natin to. Moment of worship. The gift of worship. Let us cherish every moment sa presence ng Panginoon. Quality time. Diba? Quality time. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Be present. Be present.